Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan, saan mang panig ng mundo kayo naroon sa sandaling ito. Ito po muli ang inyong kapatid at lingkod kay Kristo, Ray Ortega, na nag-aanyaya sa ating lahat na samahan ako sa ating pagbubulay ng mga salita ng Diyos ngayong umagang ito. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan, kalakasang espiritual at kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging mga panganib man. Kaya pinagpapasalamat po natin sa Diyos na ibinigay sa atin ang kaloob na ito, ang kanyang kapahayagan, upang atin siyang maunawaan at higit sa lahat ay masamba natin siya ng tunay. Ngayon pong umaga ay inaanyahan ko kayo makibukas sa akin sa unang Korinto, Kapitulo 14. Nakakausad na po tayo. Ang ating pong theme sa umagang ito ay ang paglakad sa daan ng pag-ibig at ang mga kaloob na espiritual. Ngayon po ay Friday at November 27 ang ating petsa. Happy birthday sa mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nakaraang pong pagbubulay natin ay natutunan nating lahat sa pagbasa natin dito sa Korinto na ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay namamahagi ng maraming kaloob espiritual upang patatagin ang kanyang katawan o ang iglesia. Bilang mga bahagi ng katawan ay katungkulan nating gamitin ang mga kaloob na espiritual na tinanggap natin ayon sa layunin sa mga kaloob na ito. Gayunman ay sinasabi po rin ni Apostol Pablo na mahalagang kalakip yung pag-ibig sa ating pagsasagawa ng mga kaloob na ito na ibinigay sa atin ng Diyos na para naman sa ikatatatag ng iglesia ng ating Panginoon. So, hindi lang dapat nakalakip ang pag-ibig, kundi higit sa lahat, sa ating pong pagbubulay kahapon sa unang Korinto Kapitulo 13 ay mahalagang ito'y nangingibabaw. Yan po ang naging laman ng pagbubulay natin kahapon. Kaya maganda rin pong hamon na ating balik-balikan ang bahaging yaon. Ang ibig kong sabihin ay ang unang Korinto Kapitulo 13. At kung maaari ay isaulo natin ang mga katangian ng pag-ibig upang maging malakas na paalaala sa ating mga sarili. Di lang minsan o paminsan-minsan, kundi paulit-ulit. Ngayong umaga ay itutuloy po natin ang ating pagbubulay, gaya ng nauna ko nang sinabi, mula naman dito sa Kapitulo 14, talatang 1. At ganito po ang mababasa natin sa pagkakasalin sa mabuting balita. Sa mga ngayon lang maaring maparaan dito sa ating pagbubulay, ang ginagamit ko pong salin ay ang Mabuting Biblia, yung pinakabagong salin. New edition. At ating ikinukumpara naman siyempre ito sa ibang mga salin ng Biblia, particularly yung New International Version at King James Version. Yung luma at maging yung bagong King James Version. Okay po. Ganito po ang mababasa natin sa pagkakasalin sa mabuting balita. Verse 1, Pagkamithiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual. Yan po yung unang linya sa ating mabuting balita Biblia.
Sa King James Version po, ang pagkasalin ay follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Sa NIV naman ay ganito po yung pagkakasalin. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Kita po kaagad natin ang pagkakaiba. Kaya ito pong English version na mas literal ang pagkasalin mula sa Greek, kung saan original na nasulat ay naisulat, ang ating susundin sa ating pag-aaral. Pero dito lang po sa bahaging ito lamang naman. Dahil nga sa medyo merong malaking variation yung paraang ng pagkasalin. At maari, bagamat hindi intensyon niya ng pagsasalin, na magkamali tayo ng pagbibigay diin kung yung Tagalog na mabuting balita ang gagamitin po natin. Kaya dahil po diyan, ang mas angkop na liwat ay sundan natin ang daan ng pag-ibig. Dahil ito ay tama at nagpapaging makabuluhan sa ating mga ginagawang mabuti. Inaasahan po nating magiging ganito talaga ang diin ni Pablo matapos ang kanyang matitinding paliwanag sa kahalagahan ng pag-ibig sa larangan ng ministeryo sa iglesia. Dahil siya mismo ang nagsabi na kahit ginagawa mo ng tapat yung mga tungkulin mo, kahit na ibigay mo pa ang buhay mo, ibigay mo pa ang lahat ng yaman mo para lang dun sa gawain na alam mong pinapagawa ng Diyos. Pero kung hindi kasama ang pag-ibig, ang sabi niya ay walang kabuluhan yung paggawa natin o pamimigay natin. Kaya nga uulitin ko po na paminsan-minsan po ay ating mabuting balikan itong chapter 13 ng unang Korinto. At kung maaari nga i-memorize po natin. Dahil ito ang magbibigay ng hindi lamang dangal, hindi lamang diin, kundi ng tunay na nakabuluhan dito sa lupa at lalo na sa langit sa pagsasagawa natin ng mga gawain ng Panginoon. Halimbawa, kung itong ginagawa ko na pagbubulay at ganitong oras at sinisikap na maging consistent, ay pangsarili lamang at hindi kasama ang pag-ibig, walang kabuluhan po ang lahat. Maaari may mga tao makikinabang at ituring natin na pakinabang yon. Pero sa akin personally, kung ito ay dahil lamang sa personal na interest o meron akong ibang ambisyon, ay wala naman akong papakinabangin. At malinaw po ang salita ng Diyos. Hindi po nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. Kaya ano po ang sabi? Kung ating ililiteral ang salin mula sa English, sundin natin ang daan ng pag-ibig sa ating paggamit ng mga kaloob, gaya ng kalooban ng Diyos. So, hindi lang mahalaga na mayroon kang spiritual gifts, kagaya ng pagtuturo, pangangaral, pagbibigay, pamamahala, pagkakaloob. Lahat ng yan ay mga sample ng spiritual gifts. Pero hindi lang mahalaga na gawin yan. Mahalaga na sa pagsasagawa nito, ang sabi ni Pablo ay, sundin natin ang daan ng pag-ibig. Hindi tayo dadaan sa ibang daan. Mayroon pong sa sariling daan itong mga kaloob na ito ng pagsasagawa. Pagkatapos po ay saka naman natin nasain o i-desire yung ibang mga spiritual gifts. Kaya yung pagkasalin ay follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. So, hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Yan po yung sabi ni Pablo dito sa binabasa natin. So, warning po o kaya ipaalaala sa ating lahat na sa bahagi pong ito ng unang Korinto Kapitulo 14, ay nagsisimula tayong tumalakay ng mga controversial at divisive topics
Andi dito na po yung mga controversial at yung mga topics na nagpapahiwalay sa mga grupo. Nagpapahiwalay sa charismatics, Pentecostals, evangelicals, at iba pang mga grupo. Kaya sisikapin po natin na matalakay ito na maingat, pero tapat sa ating conviction at pagkaunawa at paniniwala na ito talaga yung pinakamalapit, kung hindi man perfect na interpretation of the passage. Sa atin pong pagpapatuloy ay makikita natin na si Pablo ay may mungkahi tungkol sa dapat na isipin at unahin ng mga taga-Korinto at ng lahat ng mga mananampalataya. Tandaan natin na ang mga sulat na ito, bagamat nasulat para sa mga taga-Korinto o kanino mang sinusulatan, ay hindi intended na para sa kanila lamang. Ito po ay mga kapahayagan ng Diyos upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng gabay sa kanilang pamumuhay at sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya kung ano mang isinulat para sa kanila, ay isinulat din para sa atin. Kung ito ay binding sa kanila, ito rin po ay binding sa atin ngayong kapanahonang ito. Kaya ulitin po natin at minsan kailangan ulit-ulitin natin ang mga bagay para mag-sink in o tumimo sa isip natin, lalo na ang kahulugan nito. Ulitin ko pong basahin ang verse 1. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Pero ang gaya ng sabi ko sa inyo, ang tamang salin ay sundin natin ang daan ng pag-ibig. Follow the way of love. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Tatlong bagay po ang nais ni Pablo na pagkaabalahan ng mga mananampalatayang sinusulatan niya at kasama na tayo at di sa bahaging ito. Maaari ang iba sa inyo makakita ng mas marami. Pero yung immediate na tatlo na dapat nating pagbukulan ng pansin ay nilalatag niya dito po sa unang dalawang bersikulo. Una, na mamuhay tayo sa daan ng pag-ibig. Yun ay napakahalaga. Huwag tayong mamuhay sa ibang daan o ibang pamamaraan. Ang paglilingkod sa iglesia, ang pamumuhay na magkakasama sa iglesia ay nagiging makabuluhan at kapani-paniwala kapag ang mga mananampalataya ay namumuhay sa daan ng pag-ibig at hindi sa makasariling pamamaraan. Pangalawa, nasain natin yung mga kaloob na espiritual. Huwag tayong maging mga, sabi lagi, ay taga-upo, taga-masid. Sa halip, maging kabahagi tayo sa mga gawain. Maging aktibong kabahagi sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. At hindi po naman ito magaganap maliban na tayo ay gumagamit at nagsasanay sa paggamit ng mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. So, kailangan mo siyang i-discover. At kung hindi mo pa na-discover, kailangan mo siyang nasain o hangarin na maging totoo sa iyo, maranasan mo, upang maging bahagi ka ng working force ng Diyos sa kanyang kaharian. Pangatlo ay yung unahin natin, maraming kaloob na dapat nasain, pero unahin natin ang kaloob na pinakadapat nating unahin. May mga kaloob kasi, kagaya ng binanggit ko sa inyo sa nakaraang mga pagbubulay, na masyadong attractive. Kasi kapag tayo meron ng ganito mga klaseng kaloob, tayo po'y nagiging sentro ng paningin ng tao. And we become popular. At sino naman tao ang hindi gusto maging sikat? Kalimitan ay yun ang malaking tukso, na gusto natin maging sikat o hinahangaan o kinikilala. At itong mga ibang mga sensational na spiritual gifts ay naglalagay sa tao sa ganyang katatayuan. Kaya bagamat totoong sumusunod sila na nasain ng mga spiritual gifts, ang mananampalataya naman ay malimit na tutokso, kung pwedeng gamitin ang word na yan, sa paghahangad ng mga kaloob na sila'y magiging center of attraction. Kaya lamang ang mapanganib dito, kapag tayo po ay nagiging focal point ng atensyon ng tao, lalong lumalaki yung sarili natin, naging conceited tayo,
dahil nasisiyahan yung sarili natin na tayo ay pinahahalagahan o kaya'y hinahangaan ng mga tao. Kaya sa halip na mangyari yan, ang sabi ni Pablo sa atin ay, unahin ninyo ang mga kaloob na pinakadapat nilang unahin. Sinabi ko po ito dahil ipinapakita ng pananalita ni Pablo na merong pagtatalo, may diskusyon, may hindi pagkakasundo, kung aling mga kaloob ang mas mahalaga. Kaya kailangan niyang sabihan ang mga taga-Korinto kung alin ang mahalaga at inihimok niya sila na unahin itong mahalagang mga kaloob. Alin ba ang mahalaga? Ang magpahayag ng mga salita ng Diyos o ang makapagsalita ng iba't ibang wika? Yan na po, pumapasok na tayo sa sabi kong controversial topics. Kasi mukhang pinagtatalunan ito. At mukhang nagkakaroon sila ng pagkakagulo dito. Hindi pagkakasundo at ang iglesia ay nahahati dahil sa hindi pagkakasundo. Mahalagang paalala po sa atin yan na kailanman at ang mga pinuno ng iglesia, lokal man o sa kabuuan ay hindi nagkakasundo, nahahati o nagkakaroon ng faction sa loob ng church dahil sa mga sumusunod sa mga hinahangaan nila o kinikilala nila mga leader. At yun ay hindi nakakatulong sa iglesia, sa halip ay nakakapagpahina. At ang mas nakakalungkot, siyempre ay hindi nalulugod ng Diyos na ang iglesia ay nahahati dahilan sa pagsunod ng tao sa kanilang mga kapwa-tao lamang, sa halip na sa salita ng Diyos. So ang pinag-aawayan, alin ang mas mahalaga? Ang magpahayag ng mensahe ng Diyos o yung kapahayagan ng Diyos? O magsalita sa iba't ibang wika. Siguro may nagsasabing mahalaga yung mensahe. May nagsasabi naman na mas mahalaga ang magsalita sa iba't ibang wika. Kaya rin sa ating kapanahunan, minsan ay naririnig natin yan. At meron pa nga mga grupo na talagang tinuturuan ko paano magsalita ng mga wika. To the point na posibleng namamanipulate ang sarili at ang kanilang isip hanggang sa isang pagkakataon para na silang nagmamumble ng mga salita at parang nakakapagsalita na nga sila ng wika na hindi nila naiintindihan. Now, sundan po natin ang pagpapaliwanag upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nalilito kung alin ang mahalaga at kung paano natin gagamitin ang mga kaloob na ito na malinaw namang sinasabi ni Pablo na ibinigay sa iglesia. So ano ang sabi po ni Apostol Pablo? Hangarin ninyo ang mga kaloob na spiritual. Desire spiritual gifts. Lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Mula po dito, sa susunod na mga verses, ay makikita naman natin kung paano inilahad ni Pablo ang mga katotohanan tungkol sa pagsasalita ng ibang mga wika at kung bakit higit na ipinapauna ni Pablo ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Inuuna kagad natin na binigyan niyang importansya na mas mahalaga, mas kailangan na mamahayag tayo ng salita ng Diyos na naiintindihan ng tao kaysa maghangad na magsalita ng wika na hindi naiintindihan ng mga tao. So pag-aaralan po natin ang mga paghambing at sana ay tunay tayo makikinabang at sa ating pakikinabang ay lalago tayo at lalakas sa ating paglilingkod. Sinasabi po dito sa verse 2 at sa hanggang 4 ang ganito. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika o speaking in tongues, yan po na yon, ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. So ano daw po, yung nagsasalita, nag-i-speak in tongues, ay nakikipag-usap sa Diyos, hindi sa tao. Dahil walang nakakaintindi ng kanyang sinasabi. Gayunpaman, siya ay nagsasalita ng mga hiwaga ng langit, hiwaga ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu.
Verse 3, sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos o yung mga inihayag na mensahe like ito nang binabasa natin na naiintindihan natin ay nagsasalita kanino daw po? Sa mga tao. So, ang mga tao ang kinakausap. Yung speaking in tongues, sino ang kinakausap nung nagsasalita? Ang Diyos. Sa pagmimensahe natin, kagaya ng aking ginagawa ngayon na pagnguna sa pag-aaral ng Biblia, ako'y nagsasalita ng salita ng Diyos sa mga tao. Hindi po sa Diyos, sa mga tao. Sa anong layunin? Sabi po ng salita, upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Kagaya ngayon na may pandemic, ay kailangan na maraming tao ang sila'y aliwin. Ano po? Kaya nga napansin nyo na mas dumami ang mga cells at Bible study groups ngayong may pandemic. Ang sariling pananampalataya po ang pinapatibay, sabi ni Pablo, nang nagsasalita ng iba't ibang wika. Sino daw po ang pinapatibay ng nag-speak in tongues? Yung sarili niya. Dahil siya nakikipag-usap sa Diyos. Ngunit ang iglesia o ang mga tao, mga mananampalataya, ang pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. So dito po kitang-kita agad natin, properly delineated, ang mga katangian at layunin ng speaking in tongues at ang preaching of the word. At kung bakit sinasabi ni Pablo na mas dapat nating hangarin ang preaching of the word rather than speaking in tongues. Ang pagsasalita sa ibang wika, ulitin po natin, ay pakikipag-usap sa Diyos. Sa panahon na nagsasalita ang nakikipag-usap sa Diyos, nagsasalita siya ng hiwaga na siya lamang at ang Espiritu, so He Himself alone, ang nakakaunawa ng mga kahulugan ng kanyang sinasabi. At minsan hindi pa nga nauunawaan nagsasalita ang kanyang sinasabi. So ang usapan ay para sa kanya lamang at sa Diyos. Hindi kasali ang ibang tao. Kaya kung ito i-display, may problema po doon. At doon tayo hindi sang-ayon. Samantala, kung nagpapahayag siya ng mga salita ng Diyos, ay nakikipag-usap naman siya sa mga tao. Kaya nga, ang sabi ni Pablo dito sa bahagi ng talatang 3 hanggang 4, ay ito po. Ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay ng nagsasalita sa iba't ibang wika, ngunit ang iglesia ang pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. So, umaasa po ako na sa ilang ulit na ito ay malinaw na sa atin kung ano ang pagkakaiba ng speaking in tongues at ng pamamahayag ng salita ng Diyos, at kung bakit mismo sinasabi ni Pablo na hangarin natin ang makapagpahayag ng salita ng Diyos more than we should desire speaking in tongues. Ang ipinapahayag na salita ng isang namamahayag ay para sa mga taong nakikinig, para sa mga tiyak na layunin kagaya ng pagpapatibay sa kanilang pananampalataya, pagpapalakas ng kanilang loob, at pag-aaliw, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at mga calamities na dinadaanan ng mga tao. Ang nagsasalita naman sa mga wika ay nagpapalakas ng kanyang sariling pananampalataya. Ang nagsasalita ng kapahayagan ng Diyos ay ang iglesia ang pinapatibay, samantalang yung nagsasalita ng wika, other tongues, ay ang sarili niya ang pinapatibay. So ano po sana ang gusto ni Pablo na
sadyang malapit sa kanyang puso at mangyari sa atin. Sabi po sa verse 5, nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Yun na yung, kung sa natin, kung maaari sana, gusto kong magsalita kayo sa iba't ibang wika. Ngunit mas gusto ko, so nag-shift po ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. So, pwede na rin sabihin natin, hindi na baling hindi kayo mag-speak in tongues. Makapagsalita lamang kayo ng mensaheng mula sa Diyos. Nangangahulugan na higit na minamahalaga ni Apostol Pablo ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita ng iba't ibang wika. Maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. At kahit po yung pagpapaliwanag ay siyempre sisiyasatin pang mabuti kung tama ang pagpapaliwanag at kung walang pangliligaw na pwedeng ginagawa, kasi pwedeng gawin ng tao na ito ay isang paraan ng pangliling lang. So, mabuti ang makapagsalita ng ibang mga wika. Pero mas gusto ko, sabi ni Pablo, ang makapagpahayag kayo ng mga mensahe ng Diyos dahil higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang wika, maliban na lamang kung may makapagpapaliwanag ng kanyang sinasabi. Malinaw po yan sa verse 5. Walang halaga ang ibang wika kung walang makapagpapaliwanag ng mga kahulugan at mensahe nito. Gaya ng ibinigay niya mga halimbawa dito sa talatang 6. Tayo po mga kapatid, sa mga kabubukas lang kanilang mga cellphone or computer para sundan itong ating live broadcast ay nasa 1 Korinto Kapitulo 14, talatang 6. At ganito po yung mababasa natin sa verse 6. Kaya nga mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo ng iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Ano po ang sagot? Hindi sinulat, pero ito ang sagot. Wala. Makikinabang lamang kayo. Sa pasubali, makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ang kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos, at ng mga aral. Sabi ni Pablo, kung pumunta ako dyan, magsalita ako sa inyo ng iba't ibang wika na hindi nyo naiintindihan, makikinabang ba kayo? Ang sagot ay hindi. Ngunit makikinabang kayo kung magsalita ako sa inyo, sa inyong wika, ng mga kapahayagan ng Diyos, at malaman ninyo mga bagay-bagay na gusto ng Diyos na inyong malaman at magpapatibay sa inyo. Kaya naman dahil po dito, ang nais ni Pablo ay ang makinabang ang iglesia. Hindi ang sarili lang. Kasi ang talaga nakikinabang kapag nag-i-speaking in tongues ang isang mananampalataya ay ang sarili niya. Pero mas gusto ni Pablo na kailanmat nagsasalita ang kanyang mga lingkod. Ang nakikinabang ay ang iglesia ng Panginoon. Kaya pwede kong sabihin na mas pinipili niya ang pangaral dahil may mas malaking pakinabang dito para sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon. Ituloy po natin ang pagbasa. Mula sa verse 7. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ni numan kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ni numan ang ibig ninyong sabihin kung nagsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Para kayong nakikipag-usap sa hangin, sabi po ni Pablo.
Balikan natin sandali at bigyan natin ng kaunting, maikli lang ng mga comments itong bahagi ng verse 7. Sabi niya, yung mga instrumento ay tumutunog sila. Walang buhay, kagaya ng flauta at alpa. At pwede silang magbigay ng mensahe. Pero kung hindi alam ng tao kung ano yung mga notang tinutugtog, paano daw yun makapagbibigay ng mensahe? Halimbawa po sa ating mga militar, lalo na ng unang panahon, ang trompeta ay at saka yung mga drums ay ginagamit na kasangkapan para bigyan tayo ng hudyat, ng signal, kung aatras o kung sasalakay. Ngayon, ang sinasabi ni Pablo dito ay, paano kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta? Paano silang maghahanda sa pakikipaglaban? Ganyan din ang sinasabi niya patungkol sa pagsasalita ng ibang wika. Kung hindi naiintindihan ng mga tao ang sinasabi ng isang tao, paano niya mapapatibay ang mga tao? Kaya dahil dito, ano nangyari? Sabi, para silang nakikipag-usap sa hangin. Meaning, wala silang papakinabangin, walang papakinabangin ang mga tao sa kanila, kahit na magsalita sila ng magsalita ng libu-libong mga salita at mga wika, kung hindi naiintindihan ng mga taong nakikinig sa kanila. Tuloy po natin ang pagbasa sa verse 10, 2 Corinthians chapter 14, verse 10. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. So napakaganda pong example nito. Maraming languages. At pag hindi po nyo alam ang isang wika, ang tunog nito sa tenga po ay parang huni ng ibon. O kaya sound ng anumang hangin, dahon, or animals. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Malinaw naman po kahit na gustong-gustong makipag-usap ng isang tao sa iyo, kung kapwa kayo hindi marunong ng mga salita ng isa't isa, hindi kayo magkakaintindihan. Kagaya ng kung purong-purong English lang ang alam ng isang nagsasalita at ang isa naman ay purong-purong Tagalog lang, at pinag-usap mo sila, siguro hindi na lang sila magsasalita, magsisinyasan na lang sila. Diba? So, sabi ng verse 12, yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, ano po yung tagubilin? Sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Ano daw po? Sikapin daw ninyo na hanapin yung mga kaloob na sumagana kayo sa kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Ibig sabihin, yun ang mas mahalaga. Kung ang isang bagay na iyong kinagigiliwan ay hindi naman magpapatibay sa iglesia, huwag mo siyang gawin na para lang hangaan ka o tingnan ka ng mga tao at mapunta ang focus ng attention sa iyo ng mga tao, gayong hindi naman sila titibay. Ano po ang sinasabi o tinuturo ni Pablo sa mga talatang ito na binasa natin? Mahalaga ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit yun ay para sa isang tao lamang na nakikipag-usap sa Diyos. Kaya walang pakinabang sa kanya, tutuusin ang kabuuan ng iglesia para sila'y tumibay. Kaya dahil dito, kanyang hinahamon ang lahat ng mananampalataya na hangarin ang pinakamabuting kaloob, ang pinakakapakipakinabang, at yan ay magpahayag ng salita ng Diyos o ng mensahe ng Diyos sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon o sa ikapapanampalataya ng isang tao sa Panginoon. Balik po tayo saglit sa pakinabang ng pangangaral na naiintindihang salita o language ng mga mensahe ng Diyos. Ang layunin po nito
ay ang katuparan ng tatlong bagay sa isang mananampalataya na hindi lamang pansarili. Unang-una po, yung tinatawag na pagpapatibay na sinabi ni Pablo hindi pwedeng gawin ng speaking in tongues sa ibang tao. Pero pwedeng gawin ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. So yung pagpapatibay or edification, nang ibig sabihin ay building up o pagtatayo. Ito po ay isang term sa construction kung saan binibigyang atensyon yung pagbubuo, yung pagtatayo ng gusali. At sa paggamit dito sa New Testament ay sa pagpapatatag o pagbubuo ng buhay ng isang mananampalataya. Ang salita ng mensahe ng Diyos o word of prophecy ay nakapagpapatibay sa isang tao sa halip na siya ay malugmok o masira o manglupaypay. Siya ay tunay na tumatatag at tumitibay kapag naunawaan niya ang salita ng Diyos. Kaya kung humaharap man sa pagsubok o may kailangang bagay na paniwalaan, kapag ang salita ng Diyos ay iyong ginamit at nakita niya ang liwanag na ito, ang isang tao ay tumitibay sa kanyang pagkatao, tumitibay sa kanyang pananampalataya, tumitibay sa kanyang paninindigan, at nagiging buo ang desisyon na humahantong sa paggawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon and eventually, siyempre, ang pagpapala ng Diyos. So, sa atin ay dapat concern natin na mga mananampalataya at lalo na tayo mga naglilingkod sa Diyos na ang lahat ng ating gagawin ay sa ikatitibay at sasabihin sa ikatitibay ng sumasampalataya. Kung hindi sila titibay, mabibigo ang layunin ng kaloob na ibinigay sa atin. Pangalawa ay doon sa tinatawag na pagpapalakas ng loob or exhortation and encouragement. O encouragement through exhortation. Ito'y kagaya po ng maiikling speech ng isang coach, halimbawa ng isang team na nasa gitna ng laban, halimbawa ay basketball o any game na group game na ang kanyang team ay natatalo. Ngunit kailangang palakasin ang kanilang loob, bumuo ng mga strategy at tulungan ang magkaisa. So, ang tawag dyan ay exhortation o pagpapalakas ng loob, pagbubuo ng loob at pagpo-focus. Ganyan ang salita ng Diyos kapag ating inihahasik sa mga taong naguguluhan, lalo na sa panahon na nakakapanghina ang nangyayari. Sa panahon ng pandemic, maraming mga tao ay nawala ng hanap buhay. O kaya may hanap buhay man ay lumiit naman ang kita na halos hindi makasapat sa kanilang pangailangan. Kailangan nila ng pampalakas ng loob na magpatuloy sa pananampalataya at umasa na ang Diyos ay hindi magpapabaya. At yun ay pwede lamang maranasan ng isang tao kung may mga kapwa mananampalataya o mga mamamahayag na magpapahayag ng salita ng Diyos related sa kanyang karanasan at problema. Ngayon, kung magsasalita ako ng wika na hindi niya naiintindihan, maririnig niya ako, pero hindi ko mapapalakas ang kanyang loob kahit gaano katagal akong magsalita sa kanyang pandinig. So napakahalaga na ginagamit natin ang kaloob na ito ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at hindi natin pinababayaan. Pangatlo na binanggit dito ay yung pang-aliw o comforting o pag-comfort. Nariyan ang idea ng pang-aliw o pang-palubag ng kanilang mga loob. Lalo na kung sila'y nalugi yung sa mga nakaranas ng kamatayan, panahon ng pandemic, nasira ang mga bahay, panahon ng bagyo, namamatayan. Kung ano-anong mga naranasan ng tao kahit mga mananampalataya ay dumadaan sa ganyang mga problema. Kung ikaw ay mag-speak in tongues sa pandinig ng isang tao na nasa panahon ng pagdadalamhati, paano mo siya maaaliw kung hindi niya naiintindihan ang iyong sinasabi?
So itong sinasabi ni Pablo na napakahalaga na ginagamit natin, tinahangad natin ang pinakamahalaga sa lahat. At ang pinakamahalaga sa mga kaloob na ito ay ang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa ikatitibay, ikalalakas ng loob, at ikaaliw ng mga sumasampalataya depende sa kalagayang kanilang nararanasan sa kapanahunan. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi magagawa ng speaking in tongues, ngunit sapat na magagawa ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa Kanya ng mga taong tapat na nagpapagamit. Ngayong umaga, ito po ang initial nating natutunan, tutuloy po natin bukas. Sundin natin ang daan ng pag-ibig. Follow the ways of love sa paggamit ng mga kaloob. At ang isang indicator na we are following the ways of love ay yung paghahangad na ikatitibay ng ibang mananampalataya at ng iglesia sa kabuuan sa paggawa natin ng gawaing iniatang sa atin ng Panginoon, lalo na ng pangaral at pagkipag-ugnay sa Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong araw na ito na maging daluyan ng pagpapatibay, pagpapalakas ng loob at comfort sa mga taong mangailangan ng kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng matapat mong paghayag ng sinabi ng Panginoon sa iyo, ipinaunawa ng Diyos sa iyo para sa ikaaliw, ikatitibay, ikalalakas ng iyong kapatid at ng iglesia sa kabuuan. Meanwhile, dumako po tayo sa ating mga prayer request para makapanalangin po tayo. Siyempre, maikli lang ating pananalangin dito. Itutuloy po natin yan sa ating mga groupings. Ano bang oras ang inyong pinipili na mas malaya kayong mag-devote ng mas saganang panahon sa pananalangin. Panalangin natin patuloy ang ating bansa. Siyempre, yung ating Pangulo, kasi sa ayaw natin sa gusto, siya ay Pangulo natin. At ang lahat ng kanyang iisipin at gagawin ay may epekto sa ating pamumuhay. Kaya panalangin natin na ang kaisipan ng Diyos ay pumasok sa isip niya. At huwag niya nang labanan ang ating Panginoong Jesucristo dahil mabibigo lamang siya at madadala niya sa kapahamakan, hindi lamang sarili niya kundi ang ibang mga tao na sobrang humahanga sa kanya. Kaya panalangin po natin ang Sogi Bill o Sogi Bill na masyadong nagbibigay ng lampas na karapatan sa mga kababayan natin, mga kapwa Pilipino at maging sa ibang mga bansa siyempre na mayroong tendency na palitan yung kanilang kasarian at maniwala sa kasinungalingan ng dyablo na sila'y hindi nilalang ng Diyos kagaya ng matuwid at normal na lalaki at babae. Ang mga dumaranas ng kalamidad, patuloy po natin ipanalangin ang mga patuloy na nagre-relief. Isama natin sa panalangin ang walang pagod nilang paggawa. At ang patuloy na nagkakaroon ng mga sakit sa COVID-19, kagaya ng sabi ko kahapon, palagay lang naman ito, and this is not a medical expert's declaration. Posibleng mas lumalakas na yung ating immune system. Magiging natural na tayong lumalaban dito hanggang sa hindi na tayo tatamaan. No? So panalangin din po natin ang mga may karamdaman, Stephen Cantos, Anita Nebrejo, Marie Villares, Emily Abac, Erlinda Bernardino. At ngayon pong umaga, mayroong itinext ang isang kapatid galing sa Batangas at Laguna po ito. Pero ito, ang connection ay sa Dasmariñas, CLJC Dasmariñas City. Si Sister Tess Ilagan at pinapanalangin ang kanyang magulang, ang kanyang manugang na ngayon po ay nagle-labor sa panganak, si Lovely Angeli. Nasa Laguna po ito. Isama natin sa panalangin, alang-alang sa kahilingan ng kanyang biyanan, ang kapatid nating Teresita Ilagan. Ang reference po natin, si LJC Cavite, Dasmariñas City. Sige po, tayo ay dumako rin sa pananalangin sa ating mga cells and Bible studies, mga gawain sa Puerto Galera, sa iba-iba mga lugar ng Calapan City.
At sa iba pa mga pwedeng buksan sa darating ng mga pagkakataon, manggagawa lang talaga o mga kapatid na willing magpagamit ang kailangan nating makasama. Okay po, tayo po ay sandaling yumuko at tayo ay manalangin. Amang banal, kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na ang intensyon ay patibayin kami at patatagin sa aming pananampalataya. Salamat po sa iyong pagtulong sa amin, sa akin na maipahayag ang panimulang pundasyon sa topic na ito na tinatalakay ng 1 Corinthians chapter 14. Kami po ipatnubayan ninyo na maging mabungang aming mga paglilingkod dahil kami lumadaan sa daan ng pag-ibig at hindi sa makasariling mga hangarin na pwedeng manaig pa rin kahit sa mga tinatawag na mga manggagawa. Patuloy po namin pinapanalangin ang aming bansa upang kayong patuloy na maging ugit ng bansang ito, lalo na sa aming mga politiko. Lord, alam namin hindi lahat, ngunit kami na mamanhik na kung kabilang sa mga tinawag mo ang mga tao na ito ay gawin po ninyo ang iyong kalooban sa kanilang buhay upang maranasan naman ng bayan namin ang pangunahan ng mga taong mayroon tunay na pagkatakot sa iyo, lalo na yung naniniwala sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin, mga may karamdaman, maging yung aming mga frontliners na patuloy na lumalaban sa sakit na COVID-19, ang iyong patuloy na pangalaga at pag-shield sa kanila sa anumang karamdaman, amin pong patuloy na hinihiling. Amin din pong ipinapanalangin, Panginoon, ang mga gawain sa iba-ibang lugar. Ngayong linggo na ito, salamat sa iyong lukob sa bawat manggagawa upang mabung ang kanilang gawain hindi sa kanilang galing, kundi sa pangunang paggawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga taong nahatda ng iyong banal na salita. Panalangin namin ang paghipo mo sa lahat ng may karamdamang nabanggit namin kanina. Salamat na sila iyong pinagpapala, iyong pinapagaling, dinadagdagan ang kanilang mga buhay, iyong nire-restore ang mga cells na na-damage at iyong pinapalitan ang mga cells na nagbigay ng problema at nangabubulok. Salamat ng marami na sa iyo ang kapangyarihan ng pag-restore ng kanilang katawan, kaya siya kami lumalapit para igawad po ang kagalingan. Amin din pong pinapanalangin at pinagpapasalamat na ngayong araw na ito ay birthday ng aming kapatid na Vio Ortega sa Apitong, Nauhan. Salamat sa iyong kalinga sa kanya, patuloy pagpapagaling sa kanyang naranasang stroke. Salamat sa dagdag na buhay, sa panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa iyo at gamitin ng tama ang kanyang buhay. Tulungan niyo po na ang lahat ng kanyang natutunan sa iyo by experience and by reading the Word ay magpayaman ang kanyang buhay at pamumuhay ngayong taong darating at sa lahat pa ng mga taon na iyong idaragdag sa kanyang buhay. Patuloy silang pagpalain ng kanyang mga bahay, Sister Abing, patuloy silang kalingain at maging kanilang mga anak na nasa iba-ibang bansa at kanilang mga apo. Salamat po, Panginoon, nagiging makabuluhan ang aming mga buhay kapag nakakonekta sa iyo. Kaya ito ang aming panalangin sa kanila na patuloy silang kumonekta sa iyo, Panginoon. Itama ang mga mali at huwag nang balikan ang mga kasalanang isinuko na sa iyo. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong kalinga, sa aming lahat sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. So muli, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagtutok sa ating gawain. Medyo napahaba po tayo ngayong umaga, pero ako yung maasa na hindi kayo nahihirapan na ma-access ang ating mga data o pagpapahayag sa inyong mga gadget. So purihin po ang Panginoon, patuloy tayong maglingkod, patuloy magtapat sa Panginoon, at huwag kalimutan ang ating key sentence ngayong umaga, lumakad tayo sa daan ng pag-ibig.